gamitin ang social media para ang tao malinawan, ang malabo, di ba? Para maituwid ang mga binabaluktot. Hindi yung kabaligtaran. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan. Development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin maisasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Ang natin, ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito. Sila naman, kabaligtaran ang kanilang pakay. Maisalba sila, mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian Mangingibabaw yung kawalang hiyaan Nako, totoo. So sa pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa At yun ba papayagan natin? Di ba? Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala Hindi mo napanagot Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan natin ng mas dagdag na emphasis? Bagat nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon? At mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang Kasi hindi na rumatagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating kapulungan. Sinabi ko yun. Napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Tama ba, Estrada? Tama po, At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon.
na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot doon sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. O ngayon, Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang ano eh. Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Pinantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro, puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Hari nawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki niya, parang ang dating, naku, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen eh. Ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador, may usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana, para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kaysa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa, hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yun ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo eh, pati restaurant eh. Pinayata yung mga video footages eh. Para bang is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, di pumunta ka ako sa Senado bago alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabakasakali, baka nga dumating, sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Ang una kong tanong ganito,
Sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador.